Dito sa kaliwa oh. Dito galing ang mga motor. Op. Patulong. Tulong. Sigaro sir. Bago tagas oh. Ano yun? Tumulo. Tubig lang yun. Patuloyin mo na. Itayo muna. Patay na. Ano pala? Delicates pala dito. Doon ang daan. Saan? Doon. Doon tayo. Kasi may daanan na may dumaan na motor eh. Malalim sir eh. Oo, pero madulas dito. Tulak. Ay ba tulak? Tulak na lang natin. Nakarating na rin kami dito. Ito yung Buhay Paraiso. At walang tao, mukhang walang nagka-camping. Yan ang mahirap. Hindi na rin kasi naaabot halos ng mga 4 wheels ito, hindi na kaya. At motor ang kaya, nga lang sa tindi ng dinaanan namin. Marahil susuko ang iba. Nako, yung iba hindi pa umaandar ang motor. Tawagin natin. Hindi na ako marunong. Tao po! Tao po! Okay, painaan. Tumigil dito para bumili ng mga lulutuin. Si Makoy, si Buboy, saka si Jess at Joshua. All boys. Ginagawa ngayon itong kalsada dito papunta sa Marcis Point. Ayan o, puputik. Ito yata yung unang ilog na tinuturing nila. Dahil summer ngayon, parang sapa lang siya. Isa, count natin. Isa. Ito yung pangalawa. Mira. Oh, ito yung Mira. I see. Mira, isang campsite din ito. Sige, tayo dito sa tulay. Pinagbabawal na technique. So dinisign siya na kung sakaling mataas ang tubig, hindi kaya ng motor at ang tao dito tatawid. So mukha naman matibay itong tulay. Ito ay blue. Rizal din naman ito. Alam na kung sino may project nito. Yung government. Ayos ah. Dito nga lang pwede magbilis. Pasumagi-sagi kasi tahilin. Yeah.
Ito na yung pangatlong ilog. Natatawirin natin. Medyo malalim-lalim. Ayan. Oh, binilisan niya. Ayos ah. Butso. Hindi na nabot. Eto. Kaya. Kaya ang pangatlo. Ito pala pag may lokal na dumada. Ayun. Ano masabi nila? Medyo mababasa na yun. Walang lokal ba na daraan para makita? Dapat may dumaan muna na lokal. Wow na tayo. Dahil Thank you. tingnan natin ito. Panglima. Ito yung panglima. Pagalata. Ayan, ito nadaanan din namin ang Moon River Campsite. Dito rin pala yan. Moon River Campsite. At ito ay pang-anim na ilog na dadaanan namin. Iisang ilog lamang siya na paliko-liko lang. Kaya okay. Malalaki ang bato. Aba, mayroon pa pang pito. Ito may pang pito pa pala. Parang hindi naman dyan ang daan ah. Parang dito sa kaliwa oh. Dito galing ang mga motor. Op. Patulong. Tulong. Ano yun? Tumulo. Tubig lang yun. Patuloyin mo na. Itayo muna. Patay na. Ano pala? Delicates pala dito. Doon ang daan. Doon. Kasi may daanan na may dumaan na motor eh. Malalim sir eh. Oo. Pero madulas dito. Tulak. Ay ba? Tulak. Tulak na lang natin. Ayan, i-check natin kung nabasa yung air filter. Hindi sa tumulog. Pinanganan tayo ng Joshua. Oh, Joshua, lista. Lista ka.
Ano sir, okay ba yung ano natin, river crossing? Ayos. Ito ang adventure talaga. Yung nasesemplang. Daming screw naman. Buti di mo na itukod yung dalawang kamay mo doon. Babagsak ko lang yun. Patuyuin mo lang ito konti. Oo, mainit naman yung araw eh. Nabasa nga. Ay, hindi. Hindi naman pumasok. Hindi mo pala pumasok eh. Sechos lang eh. Hindi. Hindi pumasok Hindi. eh. Washable to eh. Kasi lumabas na. Ayan, may isang ilog pa. Ito ay pang-8. Pang-8 na ilog na to. Ayan. At siya rin yun na ilog. Pang-8 na tatawiran. Ito yung barangay. Dito nag-ano rin yung meron tayo dito environmental fee. Ayun. Ang sabi ng isa sa mga officers doon sa barangay hall nila, ang manggahan na pinupuntahan natin na Laiban ay isang sitio lamang sakop nitong barangay na ito. Itong barangay na Laiban na ito ay napakalaki pala dito. Ito na mismo yung barangay Laiban proper. Yan dito. Mula dito, pwede mong lakarin papunta doon sa manggahan. Wala naman kasing kalsada. Pwede mong lakarin at kakain ka lamang ng 1 oras na lakad. So hindi siya ganun kalayuan. Marahil na yung mga matirik yung daanan dahil tumatagal. So, parang babagtasin mo lang yung isang bundok, makakarating ka na sa Laiban. Sana dito. Ayun, daanan ng motor oh. Mapapalaban ulit tayo. Okay dito. Ito ay pang Siyam na river. Anong ginawa? Bakit bumalik? Patay. Di na umandar eh. Nabasa na yata yung ano, spark plug. Check mo lang sir. Mag-inquire na muna kaya tayo Saan? sa ano, Buhay Paraiso. Nasaan ba banda? Dito sir, isang magalang paraw eh. Dito, sa mapa. Gaganon siya sa ilog. Diyan oh, may bundok sa gilid. Diyan tayo. Delikado dyan mo pagka mabaga na yung trespassing tayo eh. Ayun pala may nag-camping eh no? Magano tayo sa lokal. Ito sir oh. Ito. Yan ha. Bakit ayaw nyo
Sa kanan. Ano, tingnan muna natin. Ah, tayo? Dito na muna yung motor. dito lang eh. Diretso na. Itawid natin ako yung motor. May kahoy dun, no, banda. Oh. Doon tayo sa kahoy. Ayan, sulong uli. Lusong uli. Baka mapasa na naman yung ano ko nito. Spark plug. Plastic sir. Ha? Spark plug. Okay lang. Kaya yan naman. Sige, diretso lang. Namatayan ka rin. Namatayan ulit tayo. Huwag nababasa yung spark plug. Yeah. Hindi tayo pwede magpaano? Hindi tayo pwede magpaabot ng gabrito. Oo. Ano, mamaya eh. Diba, mahirap na? Sige, doon ka sa teacher. Sa Manibela. Lalim dito. Pangalawa. Kaya ba? Kaya ba? Ah, dito na. Yan, malapit na daw kami. Ano, wala nang tawid. Dahil nababasa ang aking spark plug. Ayaw pa din? Wire yan. Opo. Tayo. Matinding pinuntahan namin ngayon ah. Hindi ini-expect ng campers. 12 o'clock na rin eh. Ito, buhay paraiso. Ito na. Ano ba ng entrance ito? Ito, sarado. Sarado. Dito ang daanan. Buhay paraiso is close. Tao po! Tao po! Walang tao. Ang ganda ang pwestuhan dito. Ganda oh, buhay paraiso. Hindi na siya na may maintain. Hindi na natin alam kung parang meron pa sa loob, no? Pero tayo dito lang sana pupwesto tayo sa gilid, oh. Ayan, ang lawak. Ayan, oh. Halata mo na wala na masyadong tao. Dahil yung daanan ay hindi na dinadaanan. Ayan, bukan natin. Mag-inquire. Dito naman ay may mga kawad ng kuryente. Ayan, ito. Hindi lang ito na may maintain. Parang abandon na siya. May balon. Oo. Tao po.
Opo. Tao po. Tao. May aso eh. May aso. Tao yan. Nagbibisita na lang siguro dito yung caretaker. Doon may ibang doon, ibang campsite yan May signal eh. May signal. Tao po. Ayan, hindi rin kami tumuloy kahit na walang tao, baka matrespassing kami. Yung buhay paraiso ay parang hindi na siya na may maintain. Sayang, may vlog sana natin. Dito kami sa bandang unahan pa, bandang Iraya pa, kami maghanap ng pwesto. True Valley. Pero hindi kami pupwesto dyan. Dito kami. Ayan, ang ganda ng view dito, oh. Kitang-kita yung bundok na yun, oh. Dito na lang pumwesto talaga. Ayan, magandang pwestuhan to. Para doon nakaharap sa bundok. Ayan. Hindi kami natuloy doon sa buhay paraiso. At dito naghanap kami ng isang area na kung saan sa True Valley parang naka-private ngayon. Ayan, ang ulam namin, udong, adobong pusit, kanin, at ito pa isa. Di pa Yan. paksiw. Oh, galing. Rap. Ito ay malapit na maluto. Oh, pinakbot. Grabe naman yan. Hirap yan ganyan dito kami na uwi sa campsite na ito. Ito ay simple lang sa Puting Bato River. Sir, doon na ba iawin o? Doon na lang. Ayan. Ihaw tayo doon. Paldingas. Ito yung setup namin. Ito yung hammock ni Jess at ni Joshua. Ayan. Yan naman yung hammock ko. Ito kay
Buboy sa kapatid ni sa kasama namin. At doon naman kina Makoy. Yan. Inom sana kami pero andyan na muna. Yan. Malawak dito. Sabi ng may-ari ni Kuya Piping pag summer daw napupuno ito. May lighter ka? Nangiram sana yung lokal. Ayan. Dito pwede maglatag ng mga tent dito. Open na open nga lang siya. Ang ibinayad namin dito dahil ang standard talaga nila bawat isang tour guide ay 1,500. Pero yun naman ay ginagamit para mag-hike doon sa malalayo. Kami naman ay hindi naman kami mag-hike. Dito lang naman kami magka-camping. Overnight lang naman at kaunting ligo. Yun, solve na kami. Napakiusapan namin na 100 pesos lang plus yung sa CR. Siningil kami 100. Yun na, okay na yun. All in na yun. Gusto namin dito dahil mamaya dyan walang ilaw dyan, madilim dyan. So may mga gamit naman kami. Ayan, dito sila ang normal na ano talaga dito ay nagpapaupa sila ng kubo. May mga kubo sila dito at may mga saingan kung magluluto kayo. Picnic style. Ayan, may mga saingan. Ayan, pwede dito. Dito ay ayan. Oy, na po. Makikiligo lang kami. Yan na po, at kami po ay ano rin po. Kami rin ay nakiabala din. Okay lang po. Sana mag-enjoy po kayo dito sa amin. Maganda po ang lugar nyo. Ay matakot sir, ito yung mga guardia dito. Ay, yun. Salamat. Naman sir, lifeguard kasi nalulunod din kami dyan. Pag nakainom, ano? Sir, ingat lang po. Sige po. Saya lang po sa pagliligo. May mga kubo sila dito na pwedeng rentahan. Pati yun. 3 kubo, 4 na kubo halos. Oh. Ayan. Dapat malinis. Ano? Malalim dyan, ano? Tara, Diyos. Video doon, sabi-sabi tayo. Pwede. Tamtaman lang ano. Okay lang, lamig ng tubig. Okay lang din. Marami nang nagbibideo dito. Palalim ng palalim. Malalim. Very good. Very good. Sarap. Sarap. Malalim. Malalim. Nadagdagan pa ng tubig. No, Joshua. Obsim. Ayoko mag-crocs. Bakit? Nakakapulit. Malalim. Tatambling daw si Makoy. Tumbling ako eh. Tumbling. Hindi mo nga alam kung may bato dyan o wala. Nakatanong ka na dati dyan? Oo. Kaya pa. Nakapaka lang? Nakachinelas ako. Diyos, ito Diyos. Mas mataas? Mababaw pa dyan, Sir D. Mababa mo, hanggang dibdib ko pa lang. Di obra ng ano? Props dito? Dito may madulas. Inalis ko nga po yan sa akin eh. Sana sinabi mo. Dito ka ate. Dito ka. Sakto lang ang tubig. Hindi naman sa ganun ka kalinis. Blue lang siya tingnan dahil Hindi, buwang. hindi naman ganun kadumi. Sakto lang din kasi yung May community ba sa Woo! tubig na to? Kaya dyan tumalon? Kaya. Diyan kami tumalon. Ano? Sir Neil, Sir Neil. Ay grabe, taas niya na. Kasing taas ng Cotto Mines yan ah. Kaya mo yan. Gusto mo dyan eh. Taas! Parang hindi ko kaya tumalon dyan ah. mga ano lang sir. Ha? Mga hindi naman mga taps. Pagod na ako. Tama lang. Diyan sa taas.
Taas nga eh. Hindi ka dito. Bakit? Tayo ako. Dito ako sa kabila. Lubog na. Ang ganda ng ano dito, parang dagat yung buhangin. Yan, ge. Buwelo lang. Yan, madulas dyan kuya yung bato ah. Ge, buwelo. Ah! Hawakan kita. Takot. Diyos, Hawakan magkakit. niya kita, hindi man kita itutuloy. Magkakit dyan, maano yan, langanin. Dito ka dadaan, no? Dito talaga sa kabila, yatandaanan. Plate, ha? Nakaplay na yan. Taas yata. Taas. Takot kasi. Baka ayaw ko na. Hindi, naka-video ka. Oh. Dito, ina. Diba, tatanong, sir, di? Tatalon. Yan, si Joshua, the mental health boy. Taas nga sir, pag ando ka na. Ge. Dito, banda. Pwede naman siguro bumaba na konti dyan, ano? Diyan. Naghihintay pa lang kasama, talo na. Sarap. Hawakan kita. Ang humamon, Ang humamon. ang kumagat sa hamon. Huwag kayo sumakay doon pre. Sinubukan ko lang. Nakakatakot pala. Yung dyan yung magtutuloy. Hindi naman. Meron naman. Ayoko. Hindi napapagod at si ate. Mababaw dyan, sir. Mababaw dyan. Pagod na din nga ako pumunta lang ako doon eh. Iakit na, sir. Naka-video ka. Yung naligo, tignan mo, yung naligo tayo bigla sila nagalisan lahat. Ha? Pati yung nagkukubo. Bakit? Ayan. Wala. Sinilip ko rin sa taas, eh. Dumiretso. Baka kasi Gas din yun, eh. wait lang. Si Clarice nag-GoPro pala yan. Dito ka, sir. Wag dyan. Bakit? Dito, sa bato. Dito ka dapat pupunta. Iba yung concept dito ate. Kesa sa dagat. Pag gumanong ka, lumulubog ka. Kurog na. Kesa sa pag sa dagat, Yan. may current na tinatawag. Di ba kuya no? Yan, sige, sa baba. Kasi walang current. Let's go! Dito. Ah. Yan. Mas mababa nga dyan eh. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Lalim no? Okay. Yun, may pag ko. Grabe. Actually, gininawa ko. Sutuli ako ng dagdag na damit. Ang hirap. Lamig. Kagabi, napakabanayad. Walang kung ano-ano ang hangin. Wala din namin naramdaman. Halos parang naiinitan kami. Pero ngayong umaga, ginulat kami. Although, alam naman namin na doon sa bandang bungad-bungad ay may fog. Pero dito, grabe. Balo talaga ng fog. Yun, siguro, yun. Ang sulit dito. Ang magkakamping dito, sulit na. Yung kabibisita lang na mayari sa amin. Ayos. Tsaka dito nung gabi, walang nagpapatugtog. Kami lang kasi yung tao, halos. Sa iba may mga campsite doon. Dito naman kami lang. Pag sa campsite, siyempre may mga kasama ka na iba. Pero ito ay campsite na rin. Tinuturing namin dahil yung may-ari ay i-develop na rin dito. Lalo na ngayong summer, maraming papwesto dito. Nga lang dito sa ano namin, sa punestuhan namin, nagkaroon ng misunderstanding ang nagmamanage ng campsite at saka doon sa barangay, isang kagawad ay pabalik-balik rito dahil hindi namin alam yung sistema nila sa pagmamanage kung paano ba. Samantalang nakausap na rin namin dito yung nang mag-manage sa campsite. Luluto kayo koy? Nakapagbayad na rin kami. Although not discounted. Naikanin na? Kaling kagabi. Hindi namin maintindihan doon sa barangay. Pinagalitan yung nag-manage dito.
at nag-duty din kasi yon. Pero sana maayos nila. Reminder ito sa mga gustong pumunta rito. Actually, sa akin, sa analysis ko, yung 8 ilog na tinawid namin papunta rito at yung ilog na inaano nila na pinagmamalaki dito, hindi worthy. Yung quality ng water hindi worthy. Sa mga gustong pumunta na mag-enjoy, magandang lugar, malamig, may fog umaga, makita nyo naman. Pero yung layo ng binahe sa versus doon sa amount na sinisingil sa amin, although naka-discount kami, kung kayo na gusto mag-camping dito, sikapin nyo na mag-camping kayo dito at kayo ay maghanap ng campsite dahil sila ay authorized maningil, sila yung mayroong permit to operate sa camp. Mas okay yon. Pero kung kayo mag-walk-in, maghanap ng raw, katulad ng ginawa namin, kami naman ay nag-explore lang, trinayin lang namin. Although mayroon kaming target na campsite, sarado nga lang, hindi kami nakapunta. Naghanap kami ng raw, mayroon naman nakausap na may-ari at yun nga, nagkaroon ng problema. Mahirap yung sistema na basta-basta ka na lang pupunta dito. It is always recorded to the barangay dapat. Dahil sila naman ay, ang hangarin nila, mga guest nila ay accounted nila. Dapat, dahil bisita nila yon, dapat recorded, accounted nila yon. So, siyempre, dahil ang man forces nila, ang kanilang mga tao ay gumalaw, you have to pay the proper payment. Ganun lang yun. Ang explanation sa amin, kung kayo ay pupunta rito, ang tour guide nila ay magkano? 700? 1.5 overnight. 1.5 dito sa atin lang, sa area natin. Pero kung ordinary lang na maglalakad doon sa pupunta sa bato, sa mga ano, 500 for every 5 person. 500 for every 5 person. Yun ay day tour lang yun. So doon naman sa banda ron sa malayo, sa paglalakaran, sa hike, ay hindi ka naman pwede mag-overnight. Dito lang sa mga campsite pwede mag-overnight. Yun ang observation. Biscuit ko muna. Anong moral lesson natin nito ngayon, guys? Temper. Ganda. Kumbaga, wala tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang mga nangyayari sa kanya-kanyang buhay natin. May masaya, may malungkot, may malubhang sakit. Kaya sa lahat ng mga kasalamuhan natin, be patient, control your temper. Kung may naganap mga hindi pagkakaunawaan, alamin muna natin. So kung di mo man kayang alamin, mag-play safe ka na lang para sa di ka bubuti ng bawat isa. Kaya naman, ang grade na maibibigay ko sa campsite na ito ay 80%. Ito ay recommended pa rin natin sa mga campers na gustong tumawid sa ilog ng maraming beses. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa campsite review na aming ginagawa. Abangan niyo pa ang susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Natapon namin na maayos yung basura. Ganon dapat mag-camping. Jess, ano masasabi mo sa pag-stay natin dito? Mayapang kapiligiran. At may nagbe-birthday sa kabila. Village. Circle of birthday. Ano yung buhay? Ang
buhay ay umiikot sa 4 na sirkulo. At ang 4 na sirkulo na to ay isang madilim na kapaligiran. Bagamat ang buhay ay napakikisilang, piliin mo laging maging masaya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no love.